Kapatid, nasubukan mo na bang magpagaling ng walang sakit? Parang weird ano po. Kasi bakit ka naman magbibigay ng gamot sa taong wala namang karamdaman? Bakit mo kailangang magpagamot kung wala ka namang sakit, di po ba? Pero alam niyo po ba mga kapatid, ganito exactly ang point ng Panginoong Isus sa kaniyang sinabi sa Book of Matthew chapter 9. Sabi po ng Panginoong Isus dun sa Matthew chapter 9 verse 12, sabi niya po dito, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Ngunit bakit po ba ito sinabi ng ating Panginoong Hesus? Ano po? Babasahin po natin yung buong pangyayari at context dito sa Matthew chapter 9. Ito po yung panahon na tinawag ng Panginoong Hesus si Matthew. Tinawag niya po siya upang sumunod sa kanya at maging lingkod niya. Sumunod naman po si Matthew. Ngunit si Matthew po ay isang tax collector. At sa panahon po nila, ang mga tax collectors po ay kilalang makasalanan, kurap, at kinamumuhian ng mga tao. Pero pinili pa din po niya si Matthew na isang tax collector upang maging lingkod niya. At ano pong ginawa ng Panginoong Hesus? Kumain po sila, nakasama siya, at ang iba pang mga tax collectors o mga makasalanan. At nakita po sila ng mga Pharisees, ano po, o mga Pariseo. Sila po mga religious leaders. Kaya't nag-react po sila sa ginawa ng Panginoong Hesus. Tinanong po nila ang mga alagad ng Panginoong Hesus kung bakit nakikisalo ang Panginoon, ang guro nila sa mga makasalanan. At narinig po sila ng Panginoong Hesus. Kaya po dito po siya sumagot sa kanila. Sabi niya nga po doon sa verse 12, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. May sinabi pa po siya sa verse 13. Sabi niya rito, habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ano po ba ang gustong sabihin ng Panginoong Hesus dito? Ano po bang mensahe niya sa mga sinabi niyang ito? Una, na lahat po tayo ay may sakit. Hindi po physical na sakit, hindi po physically, kundi spiritually mga kapatid. Sabi po dun sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po ang sakit. Sabi dun, lahat. Ano po, ibig sabihin, wala pong exempted. Ikaw, ako, tayo pong lahat ay makasalanan hanggang sa panahon natin ngayon. Ano po, may mga karamdaman po spiritual. Hindi po dahil mabait ka ay hindi ka na makasalanan. Hindi po dahil religious ka perfecto ka na. Hindi po dahil sumisimba ka linggo-linggo ay ligtas ka na. Hindi po kapatid. Yan nga po ang higit na problema ng mga Pharisees. Ano, dahil akala po nila ay healthy sila. Akala po nila ay perfecto sila kasi sumusunod sila sa mga kautusan. Pero ang totoo po kapatid, bulag po sila sa kanilang mga sariling kasalanan. Para po silang mga taong may malubhang sakit pero ayaw po nilang magpa-check up kasi feeling nila okay sila. At mas delikado po yun mga kapatid kasi nakadepende po sila sa pakiramdam nila. Nakadepende po sila sa alam nila. Nakadepende po sila sa sarili nila. At ganoon din po spiritually. Kung akala mo wala kang kasalanan, hindi nyo na po hahanapin ang Panginoong Hesus. Pero good news po kapatid, may solusyon po. At ito po ang pangalawang mensahe sa salita ng Diyos na ang Panginoong Hesus po ang tunay na manggagamot. Siya po ang ating great physician sa ng ating kaluluwa. Siya lamang po ang makapagliligtas sa bawat isa sa atin sa walang hanggang kamatayan. Kaya nga po sabi sa Luke chapter 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Malinaw po kapatid, ano po, hindi po siya dumating dito para i-award ang mga righteous people, kundi dumating po siya dito para iligtas ang makasalanan. At dahil sabi nga po, lahat tayo yung makasalanan, ibig sabihin lahat po tayo ay kasama dun sa inililigtas ng Panginoong Hesus. Lahat po tayo ay qualified sa biyaya ng Panginoon. Pero may paalala din po ang Panginoong Hesus sa mga maling pagsunod at pagsamba sa Kanya. At ito po ang pangatlong mensahe. Sabi niya po doon, habag ang nais ko at hindi handog. Ibig sabihin po kapatid, hindi po siya nai-impress sa outward religion lang. Hindi po siya naluluwalhati sa pagsunod sa Kanya. Externally lang, yung walang puso, ibig sabihin pakitang tao lamang. Ito pong sinasabi sa Hosea chapter 6 verse 6. Sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog, pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Tunay na pananampalataya po ang nais ng Panginoon.
Hindi po kung ano-anong handog ang gusto niya, kundi ang buhay po natin, yung puso po natin at kaluluwa. Yun po ang karapat-dapat na handog para sa Kanya. Ang buong pusong pagsuko ng buhay natin sa Kanya. And yes, pwede ka pong sumimba linggo-linggo. Yes, pwede ka pong magbigay ng mga handog o kaloob. Yes, pwede ka pong mag-serve. Pero kung wala ka pong tunay na puso na may pagsisisi, pagtanggap at pagbabago, ay wala pong saysay ang mga tithes, offerings o pagsaserve mo sa Panginoon. Para ka lang pong nagbibigay ng regalo sa magulang mo pero wala ka namang respeto sa kanila. Hindi po yung tunay na pagmamahal, mga kapatid. At ganoon din po ang ating Panginoong Isus. Yung puso po natin ang nais niya, hindi po ang anumang mga handog o mga material na bagay. Kahit ano po ngayon ang dapat nating gawin? Tanungin mo ang sarili mo, kapatid. Inaamin mo ba na makasalanan ka? Inaamin mo ba na nasa kapahamakan ka? Inaamin mo ba yung mula sa puso, yung tao sa puso na ikaw ay may karamdaman at kailangan mo na magpapagaling sa'yo? O nagpapanggap ka pa rin hanggang ngayon na okay ka lang? Sapagkat kapatid, hindi ka po gagaling kung hindi mo aaminin na may sakit ka. At hindi ka po maliligtas kung hindi mo tinatanggap sa puso mo na ikaw ay nasa kapahamakan at kailangan mo ng tagapagligtas. Mga kapatid, ang sentro po ng mensaheng ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pinapaalala po sa atin ang mga mensaheng ito na hindi po siya lumalayo sa makasalanan, bagkus mas lumalapit pa po siya at ang nais niya po ay kilalanin siya ng buong puso. Hindi po siya nandito para husgahan ka, para husgahan tayong lahat. Hindi po kapatid, nandito po siya para iligtas ka, iligtas ako, iligtas tayong lahat. Pero kailangan po nating aminin na kailangan natin siya, yung mula sa puso, kapatid. At ngayon, ito po ang hamon sa bawat isa sa atin. Lumapit po tayo sa Panginoong Hesus. Hindi bilang isang banal, hindi bilang isang malakas, hindi bilang isang magaling, but as someone who is broken, someone who is sick, someone who wants to be healed and saved. Bigay po natin sa Kanya ang ating puso. Hindi lang pong anumang bagay, kundi ang ating pong buhay. Dahil kapatid, ang tunay na kagalingan ay hindi po galing sa sarili nating kabutihan. Ang tunay na kaligtasan ay hindi po natin kayang kamtan mula sa sarili nating kakayanan, kundi tanging sa atin lamang Panginoong Hesukristo. Amen?